meron lang akong dalawang tanong sa ngayon. So, in that spirit, continuing na paglilinaw ng mga issues, ano po. Mayor, nagsusocialize ba kayo sa mga pogo bosses, sina Cassie Leong at Wu Duaren? Hindi po. Actually, madalang po with Cassie Ong. Siyempre po, dahil all we know is legal po yung Pogo, kaya nakakausap po. Pero hindi naman po ganun kadalas, Madam Chair. Kung madalang, gaano po kadalang o gaano lamang kadalas? Maybe in 2 months po siguro, isang beses. So, once every 2 months po. Tapos, Mayor, ang huli mula sa akin ngayong hapon o ngayong araw, ano po yung naging aksyon ninyo dun sa siyam na patay na dayuhang national sa Porac? Gaya ng iniulat ni Relief Chief of Police Colonel Guardaya. Actually, yung sinasabi niyo po, yung na naitapon po sa amin sa Porac. Opo. Ang report po ni Colonel Guardaya ay idinump lang po sa Porac, pero hindi po doon mismo yung mga tao. Hindi po doon sa Lucky South. Dinala lang doon, itinapon dahil po ang aming bayan kasi ang pinakamalaking bayan in terms of land area sa buong Pampanga. May mga bundok po kami doon, may mga dikes. Kaya siguro po, yun po ang report sa amin ng aming Chief of Police na yung mga natagpuan doon ay dinala lang doon sa area po namin. Kung ayon po kay Colonel Guardaya ay itinapon lang, dinala lamang doon yung siyam na tao, at kung ayon kay Colonel Guardaya, hindi sila taga Lucky South, saan daw sila galing ayon kay Colonel Guardaya? Actually, wala pong specific na binigay na report kung na saan sila. I will confirm po siguro. Ayaw ko po kasing salita na baka na hindi ko po alam. Okay po. At kung walang specific na information kung saan sila galing, pero kung sinabi ni Colonel Guardaya na hindi taga Lucky South yung siyam na yon, still doon po idinala at itinapon sa bayan ninyo. So ano po yung naging aksyon ninyo doon sa ganung pangyayari? Apo, sa communication namin, dahil police matters na po ito, sila na po ang nag-communicate sa national government. Binigyan lang po niya ako ng information na hindi po galing dito sa amin yung mga bangkay po. Meron yata ang nakaligtas po na isa, if I remember, yun po nagsabi na hindi po sila galing dito. And speaking po of national government, hindi po ba nagalit nga si Chief PNP Marbil dahil walang aksyon mula sa Porac Police? Totoo po ba yun? Totoo po bang nagalit si Chief PNP Marbil? Madam Chair, dun po sa nangyaring dumping of the mga patay. Di umano, nagalit daw si Chief PNP Marbil dahil walang aksyon yung Porac Police dun sa pagdump nung siyam na tao na pinatay. Kasi po, as far as I know, mga 1 year na po yung nakakalipas nun, matagal na. Baka hindi po yun, Madam Chair. Sorry po. Okay lang po. I-double check ko na lang ito dahil kung mahigit 1 taon nang Yes. nangyari iyon, hindi pa Chief PNP si Chief PNP Marbil unless going concern or ongoing concern sa kanya ito, yung unresolved na issues kaugnay nung siyam na taong iyon. Opo, matagal na pong nangyari yun. Sige po. Salamat po, Mayor. For now, yun po yung mga tanong ng Chair kay Mayor. Salamat po. Meron po akong kaugnay pa rin itong Porac investigation. May mga tanong ako sa DAR. Andito po ba yung DAR?
Your Honor. Salamat. Ingat po sa pagsabi ng Your Honor. Baka mapagkamalan kayo sa identity ninyo. Ma'am Edna, salamat po sa pagdalo. May reports po kaming natanggap na ang lupa na sakop ng Pogo sa Porac covered ng reformang agraryo. At may order na i-distribute iyon sa mga magsasaka. Pwede niyo po bang i-confirm yan kung tama ba o mali? At yung may paliwanag ba, makapagbigay ba kayo ng paliwanag kung paano napatayuan yan ng Pogo kung subject na ng land acquisition and distribution? Okay. First of all, thank you very much for inviting the Department of Agrarian Reform to attend this meeting. For the question, if the subject land holding is really it was really covered under our program, Madam Chair, that is we are now doing our part to also investigate those matters because as of now, I cannot confirm yet. So I need all the details and we have to coordinate it with the Provincial Agrarian Reform Program Officer in Pampanga and as well as our regional office. So since we are in the central office, we still have to coordinate those matters before giving any information regarding those matters. So the Department of Agrarian Reform will do our best to give you the information needed as soon as possible. Thank you very much po. Pero ang usapin naman ng land balance, year on year, ina-update naman po yan ng DAR Central Office and sobrang maraming dekada nang umaandar yung Agrarian Reform Program natin. So, hindi nyo ma-confirm kung tama na covered ng Agrarian Reform yung lupang sakop ng Pogo sa Porac? Actually, Madam Chair, I was just called to attend this meeting this morning. So I'm so sorry. I am not prepared of the data. But anyway, I promised you that next week, I can submit the data needed through the Secretariat. Salamat po para doon and yung pagdalo ninyo kahit kaninang umaga lang kayo nasabihan. Pero for the record, may kopya po kami nung order na iyon na i-distribute yung lupang sakop ng Pogo sa Porac sa mga magsasaka. I'll still look forward dun sa ulat nyo by next week. Pero ngayong hapon, pwede ba kayong kung hindi man magbigay, mag-suggest ng mga posibleng paliwanag kung ang isang lupa ay covered na ng isang land order ng DAR at dapat i-distribute na sa magsasaka, paano kayang nangyari na napatayuan pa ng Pogo yan? Yun na nga din ang tanong namin. Kasi kung talagang na-cover na namin yan, dadaan talaga yan sa opisina namin para sa kanilang, mag-a-apply muna sila ng land conversion. So from agricultural to residential or commercial ba yung nakatayo doon. So, Madam Chair, as what I've said, those are the matters that we have to look into before we can give you a confirmed statement. Bago ko kayo iwan, sabihin ko lang na kawawa talaga yung mga magsasaka kung ganyan yung sitwasyon and iimbitahin din po namin silang dumalo sa susunod na pagdinig. Pero bago ko rin po kayo iwan, Ma'am Edna, Mayor, matanong ko po kayo, Mayor, may alam po ba kayong nag-a-apply o nag-apply na dati ng land conversion dun sa mga lupang subject na ng award, order ng DAR sa mga magsasaka, application for land conversion, kaya't sa kabila nung DAR order, napatayuan pa ng Pogo yan? Sa aking term po, wala po akong alam na nag-apply ng conversion ng katulad po nung nabanggit po natin.
Madam Chair. Sana nga po walang nag-apply. Pero pakisama po iyon sa ulat ninyo, Ma'am Edna, kung meron nga ba o walang nag-apply ng land conversion. At kung hindi man ito yung paliwanag, ano yung paliwanag kung napatayuan pa ng POGO yan kahit in effect, pagmamayari na yan ng mga farmer beneficiaries. Yes, Madam Salamat Chair. po. Thank you. Or, salamat Ma'am Edna. Mayor, meron po ba kayong alam na agrarian reform related na land dispute o issue dyan sa lupang tinayuan ng POGO? Wala rin po, Madam Chair. Ang alam po namin, private property siya, owned by the Cruz siblings. Okay. So salamat din Mayor. Matatanong din po namin bukod po sa inyo at kay Ma'am Edna sa mga magsasaka na imbitahin po naming dumalo sa susunod na pagdinig. At nasa amin na po yung lahat ng mga dokumento kaugnay nitong pagiging lehitimong benepisyaryo yung mga magsasaka sa lupang iyan na milagro naging POGO hub pa. Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, let me start off with asking the committee whether we invited some critical personalities related to this POGO hub. Yung presidente po ng Lucky South 99, si Julian Linsangan. The Secretary, Ronelyn Baterna. The Treasurer, Edwin Ang. And those officers in the 2024 declaration of Lucky South 99 outsourcing. Naimbitahan ba ho sila, COMSEC? COMSEC, could you please respond? Because importante na makausap natin sila at malaman kung ano yung kanilang partisipasyon dito sa illegal POGO. Your Honor, we sent the invitation to the incorporators. We took the address from the Articles of Incorporation. And what was the response, COMSEC? There's no response, actually. Okay. May we again reiterate the invitation to these three personalities We will do that. for the next hearing? Please do so, COMSEC. And then Thank you. also for Whirlwind Corporation, Daniel Salcedo Jr., who's the president, Catherine Cassandra Ong, who's the Merlin secretary, and she's also the concurrent treasurer. Did we invite them? Are they present, Comsec? Before COMSEC responds, for the record, Sen. Sherwin, kanina, when COMSEC was briefing us on the status of those invited, yung isang binanggit niya, si Cassandra Ong, no reply to the Yeah. committee's investigation. Pero COMSEC, could you respond to the query of Sen. Sherwin about the other invited persons? Yes, we actually sent the invitation, but as was stated earlier, there's no reply from them. And also, did we invite the Mascareñas, I think family or siblings yata to eh. The reason for their invitation is their names are present in both Whirlwind Corporation and Lucky South 99 in their incorporation papers. Did we invite Stephanie Mascareñas, Josephine Mascareñas, and Michael Mascareñas? COMSEC, sir. you mentioned them earlier. What again was Yeah. their reply? There's no reply, actually. We sent the invitation. Mr. Michael Bryce Mascareñas, Mr. Stephanie Mascareñas. Okay. And Madam Chair, mahalagang maimbitahan natin to kahil sila yung mga officers ng Lucky South 99, officers ng Whirlwind Corporation, common shareholders ng dalawa dahil itong sila Mascareñas o Mascarenas family, they're common sa dalawang companies eh. So ibig sabihin, malaking tsansa na iisa lang ang Whirlwind Corporation at Lucky South. No? So, at ang punto nitong hearing ay malaman kung
sino ang may kagagawan nito. At based on records at based sa mga nakita nating ebidensya, itong mga pangalan to ang may direktang kinalaman dito sa Pogo Hub. Therefore, may direkta silang kinalaman doon sa mga kriminalidad na nangyayari sa loob. Yung human trafficking, prostitution, torture, even death. No? So, importanteng maimbitahan sila. But let's put it on record na naimbitahan naman sila, binigyan sila ng pagkakataon na mapakinggan, bigyan sila ng pagkakataon na marinig sila, pero hindi sila pumunta dito. Let that be reflected into the records. And therefore, COMSEC, please do invite these persons again to the next hearing. Bigyan natin sila ng isa pang chance. Paunlakan yung imbitasyon ng komite before the committee takes further action to compel their appearance. Yes, Thank you, Madam COMSEC. Chair, we will do that. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. And Madam Chair, let me direct my question to PAOK. I think this is a new raid, no? A new facility that was raided just this month, no? June of 2024. At nakita naman natin yung laki, yung lawak, yung pagkabayolente, pagkabrutal nitong Pogo Hub na ito. Kami ni Madam Chair na puntahan na namin iba't ibang Pogo Hub, pero ito yung pinakamalawak at nakita namin yung pagkabrutal nito dahil may mga nangyaring harapan na pagto-torture. In fact, even after the raid, meron pa kayong na rescue na torture at nakulong, no? Pinakita naman yun ng